Ito yung parte na tinatapos namin. Roda. Yan yung roda. Ayan si Kyle. Ayan naman si Greg. Siya yung nagtatapos dyan sa mga kuan. Tinatapos niya yung mga mother post. Ito naman yung parte na roda na yan na nagawa na namin. Ayan, finishing na lang yung ginagawa namin doon sa bandang dulo. Yung bandang dulo na yun, at saka may mga siroho pa kaming hindi pa nagagawa. Ayan, tapos na yan. Solido na yan, pati yung mga mother post na yan, solid na yan. Ayan, tapos na yan. Yang tinuturo yan, yan ay mga dudublihan pa. Kulang pa yan ng tigta 3. Mayroon naman 4, mayroon pang 5. Yan, ito solido na yan. Wala na kaming gagalawin. Doon sa dulo na yun, meron pa kaming siroho. Saka yan naman, ang gagawin namin diyan, tatanggalin namin yan para naman namin ay malagyan pa yung mga babahan kasi hindi pa namin nababalot. Yung mga ligason na yan, babalutin din yan, sasalubungin namin yan. Yun, mayroon na kaming mga nakataka doon sa purmang yun. Tapos ilalagay na lang namin. Yan, pilot house ito. Yan yung pilot house. Kamaruti kung tatawagin dito sa mga Tagalog. Ay, yung haba naman nito 116 feet ang kabuuan ng haba niyan. Ruda sa unahan hanggang ruda sa dulo. Ayan, yung mga nakatabon na yan, tapos na yan. Wala na kaming gagalawin dyan. Yang kamaruti na lang. Susunod namin gagawin pag dumating na yung mga karpintero. Yan yung mga babahan na yan, yan pa rin yung tatapusin namin. Kasi yung mga babahan na yan, doon sa likod, wala pang balot yan. Yang haba naman ng gagawin namin, tapos ng roda sa unahan, diyan naman sa likod, tatapusin na lang. Kahit ano. Iyan naman, gagawin na namin yung siroho. Yung natitirang parte sa likod ng bangkang ito, yan yung aming tinapalan, ginagawa namin. Kasama ko si Greg dyan. Pinapakuan namin para lumapat. Pero yung pako na yan, hindi kasama yan sa pagpapaiber. Bubunutin din namin yan kapag yan ay binalot na namin. Bali, wala po tayong pakong gagamitin diyan, kundi yung pako lang ginagamit lamang natin sa pagpalapat. Pero bubunutin pa natin yan pagka nasa lubong na yan sa loob. Ibig sabihin, pag nasa lubong na sa loob, matibay na yan. Hindi na yan bibitaw. Kasi ang fiber to fiber, mas higit pang mas matibay kaysa sa welding. Magkwento ka lang kahit ano. Ayan, kami naman, inihahanda na yung grinder kasi puputulin yung mga may lagpas. Puputulin yan. Medyo malakas ang konti ang alon,
mahangin ng konti yung panahon na yon. Yan, balik tayo sa loob. Andito si Kyle. Yan yung tinatapos ni Kyle, yung roda sa likod na hindi pa natatapos. Yan yung mayroon pang kulang 5, yung may mga parting kulang ng 5, may mga parting kulang ng 4, may 3. Yan ang tatapusin niya sa araw na ito. Tapos na yan, panigurado yan. Yan na yung siroho na sinasabi ko kanina. Yan, natapalan na. Yan, sasalubungin na yan. Lalagyan na yan ng fiber mat para masalubong na. At titimplahan na ng resin para malagyan na siya. Yang parte na yan, yan yung tinatapos ni Kyle. Yan yung nilalagyan ni Greg ng stop sag. Lalagyan niya ng stop sag kasi medyo may konting angat para pumantay. Pangit kasi tingnan ang fiber mat na lubog na hindi magkapantay yung dalawang magkasalubong. Kailangan magpantay sila. Dito balik tayo sa labas. Yung mga gilid na yan, yung mga nasa taas ng parte ng bangkang yan, aking pang grinderin yan. Kasi kailangan ng grinderin maging malinis bago balutin ng fiber mat. Bago lagyan ng fiber mat. Medyo mataas lang yung pwesto namin kasi mataas ang posisyon ng bangka. Kaya mayroon kaming mga tungtungan. Yung mga tungtungan na yan, yung mga sigurado naman na hindi siya babagsak. Mamaya babalik tayo doon sa loob. Titingnan natin yung pagsalubong ni Greg. Mga kabangka, aking mga kaibigan, follower, paki-like, subscribe, and comments kung mayroon kayong mga katanungan para masagot ko. Sa pasusunod kong pag-upload, ipapakita ko sa inyo yung pagtimpla ng resin at saka hardener. Pagtimpla ng kulay, pati kulay na rin ipapakita ko sa inyo. Ayan, malapit nang matapos dyan si Kyle. At nakaposisyon na rin doon yung kasama naming si Greg. Ayan, nakaposisyon na siya. Grind muna yan, kailangan siguradong malinis bago natin fiberan. Kasi kapag hindi malinis at nilagyan natin ng fiber, yun ang magkukos na baka bumitaw yung ating fiber mat doon sa intable. Sasalubungin kasi yung intable ng fiber. Yun ang mangyayari dyan, fiber to fiber na. Kaya wala tayong gagamiting pako. Hagod lang, Kyle. Yan. Sinisigurado ni Kyle na walang hangin, walang bukol. Kasi pag may hangin, yun ang magkukos naman. Kapag nabasag, yun doon, baka doon mag-umpisa ang pagpasok ng tubig.